Pumaksak ang unang maleta sa hagdanan bago pa man mapindot ni Clara Buenaventura ang doorbell. Ang pangalawa ay sumunod makalipas ang isang segundo. Itinula ngang kamay ngang kanyang biyenan. Sa ibabaw nito ay may mga papeles ng annulment na nakatupinang may malupit na kayusan. 4 na buwang buntis si Clara sa triplets at walang sinuman sa bahay na iyon ang nakakaalam. Hindi ibinaba ni Doña Beatriz de la Cruz ang kanyang boses. Gusto niyang marinig ngang gakapit bahay. 7 taon ay sapat na, Clara. Kailangan ng anak kong babaeng mabibigyan siya ng magandang kinabukasan, hindi asawang pampasikip lang. Nanatiling nakatayo si Clara sa pasilyong gusali. Basa pa ang kanyang kowat dahil sa ambon sa Makati. Sa loob ng kondo. Hindi man lang lumabas si Anton upang ipagtanggol siya. Nakatayo ito sa tabi ngang pinto ngang sala, namumutla at nakatitik sa sahig. Sa likuran niya, may hawak na isang baso ng white wine si Ines Villanueva at suot ang isang silk robe na agad nakilala ni Clara. Sa kanya iyon. At bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin ng buong tapat kung ikaw ang nasa kalagayan ni Clara na may 3 anak na lumalaki sa iyong sinapupunan at ang sarili mong magabiyenan ay itinatapon ang iyong maleta sa hagdan. Ibubunyak mo ba ang totoo o alis ka ng tahimik? Dahil ang naging pananahimik ni Clara ng gabing iyon ay mas mapanganib kaysa sa anumang sigaw. Hindi niya agad pinulot ang maleta. Una niyang tiningnan ang mga papeles. Hindi lang iyon mga dokumento ngang hiwalayan. May kasama itong sulat mula sa abogadong pamilya, kopyang titulong tsondo, at isang nakatip na listahan ng gagamit na, ayon kay Doña Beatriz, ay pinapayagang dalhin ni Clara. Ang lahat ay nakaplano na. Hindi ito isang simpleng pag-away, hindi ito biglang bugso ang damdamin. Pinalaya siya sa sarili niyang bahay na parang isang lumang muebles na inilalabas bago ipasok ang bago. Pagkatapos, minepangsin pang isang detalye si Clara. Sa ibabaw mesa, sa may pasilyo ay may isang gintong keychain na may pulang laso. Hindi iyon sa kanya. Sa tabi nito ay isang maliit na sobre. Nakasulat doon ang panggalan ni Ines gamit ang matigas na sulat kamay ni Doña Beatriz. Nakaramdam si Clara ng panlalamig na gumapang sa kanyang likuran. Ibinulong ni Anton ang kanyang pangalan. Ngunit hindi ito humakbang palapit. Si Doña Beatriz naman ay tipit na ngumiti na tila ba ang eksena ay nangyari ng eksakto sa kung paano niya ito kinalkula. Hinawakan ni Clara ang kanyang tiyan. Sa ilalim ng tela, 3 maliliit na buhay ang patuloy na tumitibok. Walang kamalay-malay na pinalayas na sila mula sa isang pamilyang hindi pa man lang alam ang kanilang presensya. Pwede sana niyang ilabas ang ultrasound. Pwede sana niyang sabihin doon mismo. Pwede sana niyang gawing paksamo ang kahihiyang iyon, isang pahinging tawat, isang huwat na pakikipagbalikan. Ngunit may napagtanto siya na may isang nakakatakot na linaw. Kung magsasaylta siya, hindi siya poprotektahan nga ito. Kukunin nila ang kanyang mga anak. Kaya't binuhat niya ang sira niyang maleta, itinago ang mahindi napirmahang papeles at naglakad patungo sa elevator. Nang sumara ang mga pinto, nakita niya si Ines na nakatingin sa master bedroom na tila ba alam na nito kung saan ito matutulog. At naunawaan ni Clara na hindi lang siya basta pinapalayas. May isang taong ilang linggo nang umaangkin sa kanyang pwesto. Bumaba ng dahan-dahan ang elevator. Masyadong mabagal para sa isang babaeng pakiramdam ay kinakapos siyang hininga. Napanatili ni Clara ang isang kamay sa kanyang tiyan at ang isa ay nakakapit sa hawakan ng sirang maleta. Sa maliit na salamin ng elevator, nakita niya ang kanyang namumutlang mukha, ang buho na nakadikit sa kanyang pisngi dahil sa ambon, at ang kanyang ngalabi na nakatikom upang hindi siya tuluyang bumigay doon mismo. Pagdating niya sa lobby, nag-angat ng tingin ang security guard mula sa kanyang desk. 15 taon nang nagtatrabaho si Mang Eduardo sa gusaling iyon at kailanman ay hindi pa siya tumingin kay Clara nang may ganong pagkailag. Mrs. de la Cruz, bulong nito. May napansin siyang kakaiba sa boses nito. Hindi nito sinabing Mrs. Buenaventura tulad nung bago siya'y kasal, o kaya ay Ma'am Clara, tulad NG madalas nitong gawing kapag wala si Anton sa paligid.
Binanggit nito ang apelyido ng kanyang asawa ng may pag-ingat na tila may nagturo rito kung anong mga salita ang eksaktong dapat gamitin. Lumabas si Clara sa kalye nang hindi sumasagot, basa at malami ang Makati. Ang mailaw nga sasakyan ay humahaba sa basang aspalto at ang ingay nga Ayala Avenue ay umaabot sa kanya ng mahina na tila ba ang siyudad ay nagsasalita mula sa ibang dimensyon. Naglakad siya ang ilang metro, ngunit ang bigat sa kanyang tiyan ay nakwersa sa kanyang tumigil sa tabi ng isang waiting shed. Huminga siya ng malalim, bumilang hanggang 10. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bag at kinapa ang sobrang ultrasound. Hindi niya ito inilabas, kailangan niya lang kumpirmahin na nandun pa rin ito. 3 maliliit na puso, 3 pangalan na hindi pa niya magawang isipin, 3 buhay na kung matutuklasan ng maaga ng pamilya de la Cruz, ay maaring mauwi sa isang labanan bago pa man sila may panganak. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe iyon mula sa hindi kilalang numero. Huwag na kayong bumalik sa unit. Ang inyong manatitirang gamit ay ipapadala bukas. Anumang komunikasyon ay dapat idaan sa Salcedo Associates Law Firm. 2 beses itong binasa ni Clara. Pagkatapos ay tumingala siya patungo sa umilaw na bintana ng dati niyang tsondo. Sa salamin ng sala ay may gumalaw na anino, tapos isa pa, may nahawing ang kurtina ng bahagya. Pinakmamasdan siyang maito. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, nakaramdam ng takot si Clara. Tunay na takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa mabata. Kung napalitan na nila ang kandado, nakapahanda ng mga dokumento at nakapag-abiso sa abogado nang walang sinasabi sa kanya, ano pa kaya ang mga napagdesisyonan nila bago siya palayasin? Sinubukan niyang tawagan ang isang kaibigan sa Figan, ngunit hindi pumasok ang tawag. Nasa 12% na ang baterya niya. Nahanap siyang taxi. Walang huminto. Sa oras na iyon, malapit ng mag-alas 11, ang pinong-ulan ay ginagawang mahaba ang paghihintay sa bawat kanto. Tumawid siyang alsada ng may kahirapan at sumilong sa ilalim ng nakasarang tolda ng isang bakeshop. Sumalamin sa salamin ng tindahan ang kanyang buong figura, isang babaeng may 2 maleta, isang manipis na coat at isang kamay na hindi humihiwalay sa tiyan. Nung sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang bumagal sa tabing bangketa. Hindi ito bumusina, hindi umabante, nanatili lamang ito doon habang ang mga headlight nito ay nakatutok sa tubig sa kalsada. Bumukas ang pinto sa likod at isang matandang lalaki ang bumaba na may dalang madilim na payong. Puti na ang buhok niya, suot ang isang malinis na coat, at ang kanyang paraan ng pagtingin ay hindi dahil sa kuryosidad. Isa itong pakilala. Lumapit siya ng walang pagmamadali, na tila natatakot na baka gulatin siya. Pasensya na, sabi nito sa mahinang boses. Kayo ba ang anak ni Isabel Buenaventura? Pakiramdam ni Clara ay nawala ang lupa sa kanyang mapaa. Wala ni isa sa Maynila ang bumanggit sa pangalan ng kanyang ina sa loop ng maraming taon. Hindi agad sumagot si Clara. Kani-kanina lang ay binanggit ngang lalaking ito ang pangalan ng kanyang ina nang may pag-ingat na wala nang gumagawa. Hindi bilang isang impormasyon, hindi bilang isang ordinaryong tanong. Binanggit niya ito na para bang bumabanggit ng isang bagay na masakit pa rin. Opo. Sagot niya sa wakas. Si Isabel Buenaventura ang aking ina, ibinaba ng kaunti nga laki ang payong. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng nakasarang bakashop, ang kanyang mga mata ay tila napuno ng isang lumang kalungkutan. Ako si Rodrigo Araneta, sabi nito, nakilala ko ang iyong ina sa Figan, maraming taon na ang nakalipas. Naisip ni Clara na dapat siyang lumayo. Masyado nang maraming kinuha sa kanya ang gabi para magtiwala sa isang estranghero. Ngunit hindi na ito lumapit pa, tinanggal lamang nito ang isang guwantes. Kumapa sa panloop na bulsa ngang kanyang coat at naglabas ngang isang maliit na litrato na nakapalop sa isang leather na lalagyan. Iniabot niya ito nang hindi siya hinahawakan. Sa larawan ay may isang batang babay sa tabi ngang ilok mestizo,
nakasuot ng mapusyaw na bestida at may yakap na libro sa kanyang dibdib. Nakilala ni Clara ang ngiting iyon bago pa man niya matitigan ng maayos ang mukha. Iyon ay si Isabel, ang kanyang ina, mas bata, mas maliwanag, bago ang sakit, bago ang matahimik na kwarto. Kinuha ni Clara ang litrato gamit ang nanginginig na makamay. Sa loob ng ilang segundo, naglaho ang Makati. Bumalik ang Figan, ang nga makikitit na kalsada, ang nga kampana ngang katedral, ang amoy ngang mainit na bato kapag tag-araw. Bumalik ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ngang bintana, matiyagang nananahi ngang butones, madalang makwento tungkol sa kanyang kabataan at nag-iba ngang usapan tuwing nagtatanong si Clara tungkol sa ilang mga sulat na itinago sa isang asul na kahon. Nagtrabaho si Isabel sa isang lumang aklatan malapit sa katedral. Doon niya nakilala si Rodrigo noong hindi pa ito may-ari ng mga auction house at hindi pa lalaking may sariling super. Siya ay isang ambisyosong binata, anak ng isang pamilyang sinusukat ang mga tao sa apelyido, mana at pakinabang. Walang ganun si Isabel. Mayroon lang siyang tahimik na talino, likas na ganda, at isang dignidad na hindi humihingi ng pahintulot. Minahal siya ni Rodrigo. Naunawaan iyon ni Clara nang makita niyang hawak nito ang litratong iyon, ngunit hindi niya ito sapat na ipinagtanggol. Ipinadala siyang kanyang pamilya sa Maynila para ilayo sa kanya at nang bumalik siya, kasal na si Isabel kay Tomas Buenaventura, isang restorer nga relihiyosong painting na kailanman ay hindi naging mayaman. Ngunit mabuti siya, namana ni Clara mula kay Tomas ang trabahong ito. Natuto siyang linisin ang isang canvas nang hindi binubura ang kasaysayan nito, kumpunihin ang mga bita nang hindi nagpapanggap na hindi ito nangyari. Marahil kaya niya tiniis ang lahat sa bahay ng de la Cruz. Akala niya ang isang kasal ay maariring marestore gamit ang pasensya. Sa loob ng 7 taon ay sinubukan niya. Nagluto siya nga hapunan kung saan walang nagpasalamat sa kanya. Ngumiti siya nang magsalita si Doña Beatriz tungkol sa maapo sa harap nga maabisita. Nagbingi-bingihan siya nang sabihin ng isang hipak na masyadong pinongkumilos si Clara para mag-ayos ng bahay. Ngunit walang silbi para magpatuloy ng kadugo. Laging hinihingi ni Anton na kalma lang siya. Huwag mong pansinin ang nanay ko. Sasabihin nito kapag silang dalawa na lang, ngunit kailanman ay hindi niya ito pinigilan kapag kailangan. Ibinaba ni Clara ang kanyang tingin sa litrato. Pagkatapos ay may nakita siyang nakasulat sa likod gamit ang sulat kamay ni Isabel. Kung balang araw ay mangailangan ng tulong ang aking anak, hanapin mo si Rodrigo. Nag-angat ng tingin si Clara. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon ay hindi lang siya nakaramdam ng takot. Naramdaman niyang, sa isang imposibleng paraan, ay nag-iwan ng bukas na pinto ang kanyang ina bago ito pumanaw. Hawa ni Clara ang litratong iyon na parang iyon na lamang ang tanging matatak sa gitna ng gabi. Ang pangungusap na isinulat ng kanyang ina ay mas mabigat pa kaysa sa 2 maleta. Hindi sinubukan ni Rodrigo na hawakan siya o aluin agad. Binuksan niya lang ng kaunti ang payong upang takpan ang kanyang manggabalikat at tumingin patungo sa gusaling pinanggalingan niya kung saan siya pinalayas. Kailangan na nating umalis dito, sabi nito sa mahinahong boses. Kung tumawag na sila NG abogado, hindi maganda na manatili ka sa kalsada. Sasagot sana si Clara, unit muling nagvibrache ang telepono sa kanyang kamay. Sa pagkakataong gito ay hindi tumensay, kundi isang email mula sa Saucedo, Associates Law Firm. Binuksan niya ito nang may kahirapan dahil nanginginig ang kanyang mga daliri sa lamig at sa isang bagay na mas malalim pa sa lamig. Ang subject nito ay notifikasyon ng voluntaryong pag-abandona sa tahanan ng mag-asawa. Binasa ni Clara ang unang linya at naramdaman niyang kinakapos siyang hininga. Ayon sa dokumentong iyon, nagdesisyon siyang umalis sa sariling kagustuhan dahil sa hindi mapagkasunduang pagkakaiba. Nakasaad din na anumang pagtatangka na bumalik ay ituturing na isang pagambala sa pamilya. Sa bandang ibaba, isang pangungusap ang nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Si Clara Buenaventura ay walang kinikilalang responsibilidad sa pamilya o anak sa loob ng kasal. Walang anak.
Biglang isinara ni Clara ang email at idiniin ang cellphone sa kanyang dibdib. Bahagyang gumalaw ang mabata. Tulad ng isang maliit na tugon mula sa loob niya. Walang nakakaalam na sila ay umiiral. At gayunpaman, sa paanuman, unti-unti na silang binubura. Napansin ni Rodrigo ang pagbabago sa kanyang mukha. Ano ang ginawa nila? Tanong nito. Ipinakita niya ang screen ng hindi makapagsalita. Dahan-dahang binasa ngang matanda. Hindi nito itinaas ang kanyang boses. Pinatigas lang nito ang kanyang panga at sa katahimikang iyon ay naunawaan ni Clara na ang lalaking iyon ay hindi lang basta isang mabait na tao. Siya ay sanay na makakita nga mga inhustisyang isinulat sa matikas na wika. Hindi nila ito inihanda ngayong hapon lang, sabi niya. Muling tumingin si Clara sa bintana ngang kondo. Muling gumalaw ang kurtina. Pagkatapos, ay naalala niya ang maliliit na detalye nitong mga nakaraang linggo. Isang tawag na ibinaba ni Anton nang makita siyang pumasok sa kusina. Isang drawer sa kanyang desk na nakalok. Si Doña Beatriz na nagtatanong sa kanya ng may huwad na tamis kung saan niya itinatago ang kanyang mga medical records. Si Ines na masyadong malapit sa isang pampamilyang hapunan, nakasuot ng puti habang ipinapakilala siya ni Beatriz bilang isang kaibigan ng pamilya, hindi ito isang biglaang pagtataksil. Unti-unti na siyang itunutulak patungo sa pinto, hakbang-hakbang, nang may malinis at kalkuladong pasensya. Lumabas ang guard sa lobby at nakpanggap na nagsisindingeng sigarilyo. Ngunit hindi siya nakatingin sa kalsada, nakatingin siya kay Clara. May hawak siyang maliit na brown envelope. Nakita rin ito ni Rodrigo. Sumakay ka sa kotse, sabi niya, ngunit hindi gumalaw si Clara. Lumapit ang guard sa kanya, tila nailang na nakayuko. Ma'am Clara, bulong niya, sa pagkakataong ito ay ginagamit ang kanyang pangalan. Pinakiusapan po nila akong iabot ito sa inyo kapag nandito pa rin kayo, kinuha ni Clara ang sobre. Sa loob ay may kopya ang kanyang lumang medical record bago pa niya makilala si Dr. Mateo. Ang ilang mapahina ay minarkahan ng pulang marker. Sa huli, may isang taong naksulat ng maikling pangungusap gamit ang kamay. Kung magsalita siya tungkol sa pagbubuntis, may paraan tayo para patunayan na wala siya sa tamang pag-isip. Nag-angat ng tingin si Clara sa umilaw na bintana at sa unang pagkakataon ay naunawaan niyang ang panganib ay hindi lang ang mawalan ng bahay. Gusto rin nilang kunin ang kanyang boses. Hindi hinintay ni Rodrigo na tuluyang maunawaan ni Clara ang banta. Maingat niyang kinuha ang sobre sa mga kamay niya, itinago ito sa loob ng kanyang coat at binuksan ang likurang pinto ng sasakyan. Ngayon, sabi nito, sumakay ka na. Sumunod si Clara dahil hindi na rin sumusunod sa kanya ang kanyang mabinti. Sa loob ng sasakyan, amoy malinis na leather at bagong ulan. Pinaandar ng driver ang sasakyan ng walang tinatanong. Sa pagitan ng salamin, nakita ni Clara na lumalayo ang gusaling tinirhan niya ng 7 taon. Sa isang bintana, muling sumara ang kurtina. Ito ay isang maliit na paggalaw, ngunit sapat na upang maunawaan niyang may isang taong binabantayan ang bawat hakbang niya. Gumawa ang maikling tawag si Rodrigo. Mateo, kailangan kong pumunta ka sa bahay ngayon din at dalhin mo ang magamit mo. Hindi na ako magpapaliwanag pa. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Clara ng may seryosong tingin na hindi nakakabastos. Ang anak ko ay isang doktor, sabi niya. Opgain, hindi tayo maistimang ang panganib. Gusto sanang sabihin ni Clara na hindi na kailangan, na kaya na niya, na ayaw niyang makaroon ng utang na loob kahit kanino. Ngunit nang sandaling iyon ay nakaramdam siya ngang matinding pressure na bumaktas sa kanyang tiyan. Hindi ito malakas na sakit, kundi isang babala. Nanatili siyang tahimik, humihinga ng dahan-dahan nang nakapikit ang mamata. Napansin ito ni Rodrigo. Hindi mo kailangang magpakatatag sa harapan ko, sabi nito. Masyado ka nang naging matatag ngayong gabi. Umalis ang sasakyan sa sentro at tinahak ang direksyon patungo sa Forbes Park. Naiwan sa likuran ang mga ilaw ngang Makati, na pinalitan ng mas tahimik na makalye, matataas na pader, at madidilim na hardin sa likod ng mga patagong tarangkahan. Nang dumating sila,
Nakita ni Clara ang isang malawa na bahay na may mapupusyaw na bato, mga cypress tree sa makabilang gilid ng pasukan, at isang patio na nailawan ng mabababang poste. Hindi ito mukhang bahay na ginawa para makapagpahanga, kundi para magprotekta. Isang babae ang nagbukas ang pinto. Tinawag siya ni Rodrigo na manang Merced at humingi ang isang mainit na kwarto, tubig, kumot, at kaunting makakain. Walang nagtanong kung sino si Clara, walang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kawalan ng husga ay napakabago sa kanya na muntik na itong maging masakit. Dumating si Dr. Mateo Araneta pakalipas ng 20 minuto, basa ang buhok at may dalang medical bag. Nang makita siya, ay napahinto ito. Clara, sabi nito na may pagkagulat. Nakilala rin niya ito. Ito ang doktor na noong nakaraang mabuwan ay matiyagang tumingin sa kanyang mga test. Ang una na hindi minaliit ang kanyang nararamdaman bilang kaba o kalungkutan lamang. Hindi nagtanong si Mateo sa harap ng lahat, humingi lamang itong pahintulot para suriin siya. Sa isang tahimik na kwarto, pinakinggan niya ang paktibok ng mga puso gamit ang portable monitor. 1, 2, 3, tatlong mabilis, marupok, ngunit matatak na tunok na pumuno sa katahimikan. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig gamit ang kamay. Nanatili si Rodrigo sa may pintuan. Nang marinig ang ikatlong tibok, yumuko ito. Siguro bilang pagalang, siguro dahil ang pangalan ni Isabel ay patuloy na umaaliwalas sa bahay. Ayos lang sila, sabi ni Mateo. Pero kailangan mong pahinga, medical check-up, at zero stress. Clara, hindi mo ito kakayaning harapin ng mag-isa. Tumingin siya sa bintana, sa labas, tahimik ang hardin. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa gusali, hindi naramdaman ni Clara na may isang taong magbubukas na pinto upang palayasin siyang muli. Kinalaunan, dinala siya ni Rodrigo sa isang library. Binuksan nito ang isang antigong drawer at naglabas ng isang asul na kahon na medyo kupas na ang makanto. Napatigil sa pahinga si Clara nang makita ito. Kaparehong-kapareho ito nang itinatago ng kanyang ina sa figan. Sumulat sa akin si Isabel sa loop ang maraming taon, sabi niya, at bago siya namatay ay nag-iwan siya ang mga tagubilin. May mga bagay na para sa iyo, Clara, mga bagay na hindi kailanman dapat nawala. Sa loop ay may mga liham, isang maliit na susi, at isang notarisadong dokumento na may buong pangalan ni Clara Buenaventura. Ngunit ang nagpanginig sa kanya ay hindi ang papel. Ito ay isang litrato ni Isabel, nung bata pa, habang ang kamay ay nakapatong sa mismong asul na kahon. Sa likod, nakasulat sa kupas na tinta. Kapag nalaman na ito ng anak ko, naway huwak na siyang muling makaramdam na siya ay mahirap. Hindi nakatulog si Clara ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil lahat ng bago niyang natuklasan ay napakalaki para makasya sa isang madaling araw. Nanatili ang asul na kahon sa ibabaw ng mesa sa nakasarang kwarto, ngunit hindi na ito mukhang isang gamit mula sa nakaraan, mukha na itong isang susi. Sa mga sumunod na linggo, tinupat ni Rodrigo ang bawat salita nang hindi ito ginagawang isang utang na loop. Binigyan niya si Clara ng isang maluwag na kwarto sa ground floor, malapit sa hardin, upang hindi na niya kailangang umakyat ng hagdan. Pinaiwanan siya ni Manang Merced ng mainit na tsa sa tabi ng kama at nagpapanggap na hindi napapansin, kapaumiya ng tahimik. Si Clara, habang tinititigan ang ultrasound, dumadalaw si Mateo tuwing ikalawang araw, laging nasa oras, laging maingat, kasama ang kanyang kaugalian na kumatok muna bago pumasok, na tila ba kahit ang isang babaeng walang bahay ay karapat-dapat pa ring panatilihin ang kanyang privacy. Nagpatuloy ang pagbubuntis ng may matinding pagbabantay. May mga magagandang araw na may araw sa patio at toasted bread sa almusal. May mga araw din na nagigising si Clara na nagugulat. Kumbinsidong narinig niya ang boses ni Doña Beatriz sa pasilyo. Hindi sinasabi sa kanya ni Mateo na kalimutan ito. Ipinapaalala lang nito na siya ay ligtas. Isang Lunes ng umaga, dinala ni Rodrigo si Clara sa figan. Hindi ito isang madramang eksena.
Umalis sila ng maaga na may kumot sa kanyang mabinti at isang folder ng mga dokumento sa upuan sa likod. Pagdating nila, lumitaw ang siyudad tulad ng isang alaala ng bato sa ilalim ng malinaw na liwanag. Hindi na nakabalik si Clara mula nang ilibing ang kanyang ina. Ang bahay ay nasa isang makipot na kalye, malapit sa isang maliit na plaza kung saan inilalabas pa rin nga kapitbahay ang kanilang nga upuan para makpahangin. Isa itong lumang bahay na may simpleng panlabas na anyo, bakal na balkonahe, at madilim na kahoy na pinto. Inabot sa kanya ni Rodrigo ang susi na nasa lupngang asul na kahon. Gusto ni Isabel na mapunta ito sa iyo, sabi nito. Binuksan ni Clara ang pinto ng may nangingini na makamay. Sa loop ay amoy alikabo, saradong kahoy, at nakatigil na oras. Sa isang kwarto sa dulo, nakakita siyang mga easel na nakatakip nga kumot, mga frame na nakasandal sa pader, at mga kahon na may mga tuyong brush. Doon nagtrabaho ang kanyang ama, doon, nang hindi niya nalalaman, ay naghihintay ang isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi na siya naging pareho pagkatapos ngang pagbabalik na iyon. Sa tulong ni Rodrigo, ng isang seryosong abogado, at isang accountant na madalang magsalita ngunit sinusuri ang bawat linya, nabawi ni Clara ang nga ari-arian, karapatan sa ilang mga antigong sining, at isang maliit na shares sa isang restoration company na pinrotektahan ni Isabel sa ilalim ng kanyang pangalan. Hindi iyon isang biglaang yaman, ngunit isa itong ugat. At nagawa ni Rodrigo na palaguin ang ugat na iyon nang hindi inaagaw kay Clara ang karangalan. Pakalipas ngang ilang buwan, ipinanganak sina Nicolas, Gabriel, at Alba sa isang pribadong ospital sa Makati. Sila ay maliliit, delikado, at maingay mula sa unang araw. Umiyak si Clara nang marinig niya ang tatlong iyak. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil sa wakas ay may sarili siyang naparito sa mundo ng hindi humihinging pahintulot sa mga de la Cruz. Hindi nabura ng panahon ang sugat, ngunit binago nito ang hugis nito. Binuksan ni Clara ang workshop sa Vigan sa ilalim ng pangalang Isabel Buenaventura Foundation. Nirestore niya ang marelihiyosong painting, lumang dokumento, at mga piraso na isinuko na ngang ibang mga kamay. Nagsimulang pag-usapan siya sa lokal na balita. Pagkatapos ay dumating ang mga kolektor mula sa Maynila at kinalaunan isang imbitasyon na makipagtulungan sa isang auction house na konektado kay Rodrigo. Nanatiling malapit si Mateo, ngunit kailanman ay hindi umukupa ne higit pang espasyo kaysa sa pinapayagan ni Clara. Minsan, karga niya si Alba habang pumipirma si Clara ne mega kontrata. Minsan, dinadala niya sina Nicolas at Gabriel sa patio upang makatulog si Clara ng 20 minuto. Ang pagmamahal niya ay hindi dumating kasamang malalaking pangako, dumating ito ng may pagiging tapat at tuloy-tuloy. Halos 2 taon mula noong gabing iyon, nakatanggap si Clara ng isang ivory na sobre sa kanyang workshop. Amoy pabango ito at may naka-embos na crest ng Maga de la Cruz. Ikinakasal sina Anton at Ines sa isang malaking hacienda sa Batangas. Binasa ni Clara ang imbitasyon ng hindi kumukurap. Sa lubay may noche na isinulat ni Anton, pumunta ka. Kung gusto mong makita kung paano nakuha ni Ines sa loob no ilang buwan ang hindi mo nabigay sa akin sa loob no 7 taon. Ibinaba ni Clara ang note sa mesa. Hindi. Siya umiyok. Hindi siya nanginig. Tumingin lang siya sa patio kung saan naglalaro ang 3 niyang anak sa ilalim ng isang puno. Nang matakpuan siya ni Rodrigo, nandun pa rin ang imbitasyon. Binasa niya ito, ipinikit ang kanyang nga mata sandali at sinabi sa isang mapanganib na kalmado, kung gayon ay pupunta tayo, ngunit hindi tulad ng inaasahan nila. Wala nang ginawang anumang anunsyo si Rodrigo sa mga sumunod na araw. Nagsimula lamang siyang kumilos ng may pakadiskreto na taglay nga taong sanay magdesisyon sa mahahalagang bagay nang hindi nagsasalita ng malakas. Tinawagan niya ang kanyang super, ang kanyang abogado, isang sikat na designer mula Makati, at isang private security firm na hindi kailanman lumalabas sa mga litrato ngunit laging nasa lugar na dapat nitong kalayan. Hindi masyadong nagtanong si Clara. Natuto na siyang mag-alinlangan
sa mga malalaking pabor, ngunit sa pagkakataong ito ay walang kayabangan kay Rodrigo. Ito ay pag-alaga. Hindi niya ito binibihisan upang ipahiya ang sinuman. Gusto niyang pumasok ito sa lugar na iyon nang walang makakatitik muli sa kanya bilang isang pinalayas na babae. Pausapit na umaga na kanilang buhay, magang dumating si Mateo sa workshop sa weekend. Tumatakbo sina Nicolas at Gabriel sa patio na may bagong sapatos. Habang ayaw namang bitawan ni Alba ang kanyang maliit na manika, nakatayo si Clara sa harap ng salamin na may suot na champagne-colored dress, simple at perpekto. Ang kanyang buhok ay nakapusot sa ibaba, at may antigong diamond necklace sa kanyang lig. Ibinigay ito ni Rodrigo sa kanya ng tahimik. Pag-ari ito ni Isabel. Hindi mo kailangang gawin ito kung ayaw mo, sabi ni Mateo. Tiningnan ni Clara ang kanyang maana, tapos ay ang nakatuping imbitasyon sa ibabaw ng mesa. Hindi ako pupunta para sa kanya, sagot niya. Ang hacienda ay nasa labas ng Batangas, napapaligiran ng mga puno, ndalandan at mga puting pader. Kuminang ang patio sa ilalim ng araw tuwing hapon. May mga masang may linen na sapin, mga baso para sa wine, mga puting bulaklak sa matataas na fase, at isang string quartet na tumutuktok ng napakahina para sa isang kasal na masyadong kalkulado. Pinili ni Doña Beatriz ang bawat detalye upang makmukhang perpekto ang kasal. Si Ines ay nakasuot ng simpleng elegante na bestida na paminsan-minsan ay may isang kamay na nakapatong sa kanyang tiyan. Nakangiti si Anton sa mga bisita, ngunit ang kanyang ngiti ay may bahid ng tigas ng isang taong kailangang kumbinsihin ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Pagkatapos, pumasok ang mga sasakyan sa pangunahing daanan. Unang lumitaw ang isang itim na security vehicle, pagkatapos ay isa pa, susunod ay isang silver na Rolls-Royce Phantom. Dahan-dahan itong umandar sa graba. Ang mausapan ay unti-unting namatay, parang mga kandila na nahipan ng hangin. Unang bumaba si Clara. Hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang wasak. Mukha siyang kalmado. At, iyon ang mas nakpabagabag sa lahat. Bumaba si Mateo sa tabi niya. Pagkatapos ay ang mga bata na nakasuot ng ivory white habang tinutulungan ni Manang Merced si Alba na huwag matapakan ang laylayan ng kanyang damit. Huling lumitaw si Rodrigo na nakasandal sa kanyang pilak na tungkod. Nakilala agad ni Beatriz ang kwintas bago pa ang muka. Nakita iyon ni Clara sa kanyang mamata. Isang mabilis na kislap, halos hindi mapansin, ngunit sapat na. Ang babay, na tinawag siyang walang silbi, ay tahimik na kinakalkula ang halagang alahas na iyon. Ibinaba ni Anton ang baso sa mesa nang hindi tinitingnan kung saan niya ito ipinapatong. Lumapit siya kay Clara ng mabagal, na tila ba ang bawat hakbang ay nahihirapang unawain ang isang bahagi ng kanyang nakikita. Clara, sabi niya, sino ang mabatang iyan? Naktago ng kaunti si Nicolas sa likod ni Mateo. Tiningnan ni Gabriel si Anton ng may kuryosidad. Itinaas naman ni Alba ang kanyang manika na parang gusto itong ipakita. Hindi umiwas ng tingin si Clara. Sila ang aking maanak, sabi niya. Ang tatlong batang nasa sinapupunan ko na noong ibinaba mo ang aking mamaleta sa hagdan. Natahimik ang buong patio. Napakurap si Anton dahil sa pakalito. Halos maofensa isang katotohanan na nahuling dumating sa kanya. Impossible yan. 4 na buwan na akong buntis nun, pagpapatuloy ni Clara. Wala akong sinabi dahil ng gabing iyon ay naintindihan ko na kung malalaman ng iyong ina ay hindi siya hihingi ng tawad. Ipagkukulong niya ako sa isang klinika, tatawagan ang kanyang maabogado, at gagawing pag-ari ng Madela Cruz ang aking maanak bago pa man sila makahinga. Humakbang si Doña Beatriz ng isa. Isang napakabigat na akusasyon niyan. Bahagyang itinaas ni Rodrigo ang kanyang tungkot at idiin iyon sa batong sahig, malutong ang naging tunog. Nasa amin ang mga email mula sa Salcedo Law Firm, ang minanipulang medical records, at ang sobre na pinadala ninyo sa gwardiya. Sabi niya, piliin mo ng mabuti ang susunod mong sasabihin, Beatriz. Walang kumilos. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang narinig mula sa pasukan ng patio.
dapat ding piliin ng mabuti ni Ines ang kanyang sasabihin. Lumingon ang lahat. Isang morenong lalaki na may light jacket at pagod na mukha ang naglakad sa pagitan ng gabisita. Biglang namutla si Ines. Julian, bulong niya. Hindi sumigaw ang lalaki. Huminto lang ito ilang hakbang mula sa kanya. Ang anak na dinadala mo ay hindi kay Anton at alam mo iyan. Bumaksak ang kamay ni Ines mula sa kanyang tiyan. Napuno nga luha ang kanyang mamata, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagsuko. Tiningnan niya si Antong, pagkatapos si Clara, at sa huli ay si Beatriz. Alam niya, sabi ni Ines sa basag na boses. Alam niya na mahal ko si Julian, ngunit sinabi niya na ang isang magandang apelyido ay kayang ayusin ang anumang pagkakamali. Nanatiling walang reaksyon ang mukha ni Beatriz. Sa unang pagkakataon ay wala siyang nahanap na matikas na pangungusap upang pagtakpan ang kahihiyan. Tiningnan ni Anton si Clara, pagkatapos ay ang tatlong bata. Ang kasal, ang pamilya, ang kasinungalingan, at ang kanyang bagong buhay ay nasira sa harapan niya ng walang ingay. Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Clara. Hindi siya gumawang talumpati. Hindi niya kailangang gawin iyon. At nang akalay ni Clara na tapos na ang lahat, yumuko si Rodrigo sa kanya at bumulong. Kailangan pa nilang basahin ang huling dokumento. Inutusan ni Rodrigo ang abogado na basahin ang huling dokumento doon mismo nang hindi naktataas ngang boses. Hindi ito isang pampublikong demanda o isang paghihiganting inihanda upang sirain ang sinuman. Isa itong hakbang para sa proteksyon. Kinumpirmangang ulat na nagiwan si Clara ng legal na katibayan ng kanyang pagbubuntis bago umalis sa Makati at anumang pagtatangka na gamitin ang kanyang lumang medical records upang siraan siya ay ituturing na manipulasyon ng dokumento. Hindi na nakipaktalo si Doña Beatriz. Tiningnan nito ang mga bisita, pagkatapos ay si Anton, at sa unang pagkakataon ay tila naging mas maliit pa siya kaysa sa sarili niyang apelyido. Sinubukan ni Anton na lumapit kay Clara, ngunit pumwesto si Mateo sa gilid ng hindi siya hinahawakan, nilalagyan lamang ng distansya. Nagsalita si Clara bago pa ito makahingi ng anuman. Sa abogado ko na lang tayo mag-usap. Ang aking mga anak ay hindi magiging bayad sa iyong kasalanan. Hindi niya ito sinabi ng may galit, sinabi niya ito na parang isang taong naklok ng pinto gamit ang susi. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Nicolas, inayos ang laso ni Alba, at tinawag si Gabriel na nakatingin samga nalaglak na dalandan sa tabi ng fountain. Bumalik silang tatlo patungo sa sasakyan kasama niya. Walang pumalakpak, walang sumiga, tanging ang mabigat na katahimikan, ang natira na lumilitaw kapag ang katotohanan ay hindi na kailangan pang ipagtanggol. Makalipas ang ilang linggo, sa Vigan, maagang binuksan ni Clara ang kanyang workshop, winawalis ang batong sahig, naglagay ang isang antigong canvas sa mesa, at inihanda ang maninipis na brush na dating pagaring ang kanyang ama. Natutulog si Alba sa isang stroller sa tabi ng bintana. Naglalaro sina Nicolas at Gabriel sa patio gamit ang gisang walang laman, nakaoy nakaon. Nagbabasa ng diaryo si Rodrigo sa ilalim ng puno, nagpapanggap na hindi naiyak tuwing tinatawag siyang lolong alinman sa mabata. Dumating si Mateo na may dalang mainit na pandesal at tatlong maliliit na basong gatas, ibinaba ang kanyang masusi sa ibabaw ng mesa, hinalikan si Clara Sanu, at hindi nagtanong kung ayos lang siya. Natutunan na niya na minsan, ang pagiging maayos ay nagsisimula sa hindi na kailangan pang magpaliwanag. Tiningnan ni Clara ang painting sa harap niya, nasira ang pintura, ngunit hindi tuluyang nawala. Ngumiti siya. Bahagya, niyang binasa ang brush at sinimulang linisin ang unang layer ng alikabok. Sa labas, unti-unting pumapasok ang umaga sa patyong Vigan. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi naramdaman ni Clara na nagsusurvive lang siya. Naramdaman niyang siya ay nasa bahay. May mga pagtataksil na hindi lang sumisira sa isang kasal, sinisira rin nito ang tiwala na ginagamit ng isang tao sa pagtingin sa mundo. Hindi lang nawalan ng bahay si Clara,
Nang gabing iyon nawala sa kanya ang ideya na ang pananahimik ay laging nagpoprotekta, na ang pagtitiis ay isang anyo ng pagmamahal, na ang dignidad ay dapat munang humingi ng pahintulot bago bumangon. Ngunit ang kanyang kwento ay nagpapakita rin ngang isang bagay na nakakalimutan ng maraming tao kapag sila ay nasasaktan. Ang hustisya ay hindi palaging dumarating na may kasamang ingay. Minsan dumarating ito sa anyo nga nakatagong dokumento, nga isang kamay na hindi nang hihimasok, ngang isang bukas na pinto sa gitnang gabi, ngang isang katotohanang mahinahong sinabi sa harap ng mga taong umasa sa iyong pananahimik. Hindi nailigtas si Clara dahil naging matigas siya, nailigtas siya dahil natuto siyang maging dilat ang mga mata. Natutunan niya na ang pagtitiwala ay hindi nangangahulugan ng pagbibigay ng sarili ng hindi nakatingin, na ang pagmamahal ay hindi nag-obliga sa iyong hayaang burahin ang sarili mo, at ang pagpapatawad sa nakaraan ay hindi nangangahulugan ng pagreregalo ng iyong kinabukasan sa taong sumira nito. Pagkatapos ng isang pagtataksil, ang pinakamahirap ay hindi ang patunayan na mali ang iba. Ang pinakamahirap ay ang huwag mawala ang iyong sarili habang sinusubukan itong gawin. Nabawi ni Clara ang kanyang pangalan, ang kanyang boses, at ang kanyang kapayapaan nang tumigil siya sa pahingingang pwesto sa isang lamesa kung saan hindi naman nila siya gustong paupuin, at pinili niyang bumuo mas simple, mas toto, at sarili niyang lamesa.